Nagsorry itong si Coach Chot Reyes pagkatapos nating matalo dito sa Sudan. Na kung napanood niyo yung game kagabi, first quarter pa lang tinambakan na tayo sa dami ng mga 3-point shooters nila at sinubukan nating mag-rally. Actually, na-cut down nga natin sa 4 lang yung kalamangan. Pero tuwing may gagawing rally itong ating Gilas Pilipinas, itong Sudan ay merong sagot. Ang naging problema, unang-una yung Sudan, nagulat yung marami dahil very athletic sila at ang hahaba. Pangalawa, yung 3-point shooting nila napakaganda. Sa Gilas naman, ang naging problema, yung pa rin dati, yung rotation natin sa depensa, ilang beses natin nakita meron palaging nagiging open sa 3-point shooting. Pangalawa, pagdating sa fast break, kadalasan ang bumababa lang isa, dalawa, pero yung sa Sudan, 5. Nakita rin natin kung paano nila kinontain yung iba nating players, kaya iilan lamang ang nakakontribute. Dahil dito sa pagkatalo ng Pilipinas, yung chance natin na outright makakwalify para sa Paris Olympics ay wala na. Kahit talunin pa natin ng China bukas, kumbaga baliwala na yan, hindi na tayo makakwalify outright. Dahil dito, kapag tayo ay natalo dito sa China bukas, makakagawa ang Gilas dahil sila ang magiging unang host na hindi mananalo ng kahit isang game since Cambodia noong 1982. So napakasamang record yan kapag nangyari. Kaya kinakailangan siguro kung kahit man lang para sa pride ay gawin natin lang lahat para manalo sa China. Pero yung pag-asa natin makapasok sa Olympics ay wala na. At sinabi ni Coach Chot Reyes na iyon ay kanyang responsibilidad. Full responsibility daw niya ang nangyari at sinabi niya na hindi na raw ito learning experience. Dapat daw talaga ay nanalo na tayo dito. Pero ganun nga ang nangyari at sinabi niya ginawa naman daw nila ang lahat pero talagang hindi nila nakayanan. Dapat na nga bang palitan itong si Jordan Clarkson? Ito ngayon ang usap-usapan ng karamihan dahil of course alam natin dahil nga natalo tayo sa Sudan, yung chance natin na makakwalify directly sa Olympics ay wala na. So ang susunod nating pagkakataon ngayon ay yung pang 2028 Olympics. Ang tagal pa niyan. Pero kinakailangan ngayon palang mag-prepare na kung seryoso talaga yung ating team. At kinakailangan ngayon palang pag-isipan na kung ito ba talaga si Jordan Clarkson ay gagamitin pa natin. Walang duda yung NBA talent nito si Clarkson. Doon talaga ang level niya, kitang-kita natin. Pero ang kadalasan kasi nangyayari, nakita naman natin, parang hindi siya fit talaga doon sa team. Madalas pumapasa na rin si Clarkson late doon sa huling games niya pero parang hindi talaga maganda yung ating chemistry at sabi nga nung iba mas maganda parang pag si Brownlee dahil mas kabisado niya yung tendencies ng mga local teammates niya. Yun nga lang si Brownlee by the time ng 2028 Olympics ay 39 years old na so hindi na rin siya pupwede doon. Lalo na kung nakita natin ang laro dito pag ganyan kabilis at alam natin napakabigat ng schedule. Kaya kinakailangan ang tanong ngayon kung kumukuha na ba tayo ng bagong player na gagamitin instead of Clarkson. Ang sabi naman ng iba, walang problema si Jordan Clarkson. Pwede pa rin natin yan gamitin hanggang 2028 Olympics. Ang nagiging problema lang ay hindi siya masyadong nagagamit ng coach at yung mga passes niya doon sa mga teammates ay hindi nako-convert. Nakita naman natin na nag-i-struggle talaga tayo sa scoring kumpara dito sa Sudan pagdating sa 3-point shooting. So ang dami talagang tanong dito ngayon kung ano ba talaga ang mabuting gawin dito sa Gilas Pilipinas. Pero dito kay Clarkson, sa bandang huli ang magde-decide yan syempre ay yung SBP at sila lang ang nakakaalam kung pang long term pa talaga siya ang gagamitin natin sa ating national team. Natalo po ang Gilas dito sa Sudan at ang ibig niya sabihin, hindi na tayo makasasali directly dito sa Paris Olympics. Yung outright qualifying hindi na mangyayari. So, ang ibig niya sabihin, kung gusto nating sumama sa Olympics, kasi yun ang ultimate goal naman talaga ng Gilas, ang earliest na magagawa natin yan ay sa 2028. Ibig sabihin, kung ganyan ang plano ng Gilas talaga at gusto nila na sa 2028 Olympics tayo makapasok, ngayon pa lang kinakailangan na nating i-revamp yung lineup. Unang-una, by 2028, hindi na pwede si Justin Brownlee. Dahil by that time si Justin Brownlee ay 39 years old na. Itong si Junmar Fajardo by 2028, 37 na. Si Japet Aguilar, 40. So ibig niya sabihin, kung tayo seryoso doon sa long-term planning ng Gilas, kinakailangan ngayon pa lang
Humanap na tayo ng mga players at mag-develop nung gagamitin natin in the future. Siyempre, of course, by 2028, pwede pa rin, of course, itong sila AJ Edu, sila Dwight Ramos, Kai Soto. Pwede natin sigurong idagdag itong sila RJ Abarrientos, itong sila Renz Abando, at yung iba pa. Pero sa ngayon, kinakailangan magplano na tayo as early as now dahil yung mga ibang teams katulad ng China, ganyan na ang ginagawa. Iyan ang dahilan kung bakit sila nakakapasok dito sa Olympics dahil ang plano nila ay pang long term. Natatandaan ninyo kung gaano tayo katagal naghintay para dito kay Jordan Clarkson at dito kay Kai Soto na umattend ng practice. Ibig sabihin, a few weeks lang bago magsimula yung torneo, tsaka pala nakapag-practice yung mga nabanggit na players. Hindi po pwede yung ganyan dito sa ibang bansa, kaya dapat sa atin, hindi rin natin yan payagan. Ibig sabihin, kung talaga tayo seryoso na makakwalify sa susunod na Olympics, kailangan ngayon pa lang ay hanapin na natin yung mga players na papalito sa mga nabanggit. Pagdating naman dito sa PBA, ang latest na balita natin ay tinanggal na raw ni Commissioner Willie Marcial at ng PBA Board of Governors yung age limit. Ibig nito sabihin doon sa mga magda-draft, kahit over 30 years old na kayo ay pwede na. Dati kasi inimpose nila itong limit, ibig niya sabihin yung mga players katulad ni Jason Brickman at Stephen Holt ay hindi na po pwede. Pero ngayon dahil tinanggal na yung age limit na yan ay po pwede na silang mag-apply anytime. Magandang desisyon yan para sa PBA at actually wala namang sense talaga bakit nila inimpose yan in the first place. At kapag yan ay nangyari, asahan natin na mas marami pang mga players ang maglalaro dito sa ating liga. Of course, assuming na ma-attract sila ng mga local teams dahil karamihan syempre ang tinitignan ngayon ay yung performance ng mga players natin dito sa FIBA. At dahil dyan na-attract syempre yung mga ibang ball club sa iba't ibang panig ng mundo. Nakasisiguro tayo na itong si AJ Edu malabong sumali yan sa PBA ngayon dahil naglalaro na yun abroad at hindi yan pupunta dito sa PBA dahil syempre maganda ang offer sa kanya sa ibayong dagat. Ganon din itong si Dwight Ramos. Maraming nanghihinayang sana kung ang mga nabanggit na players ay nandito sa PBA. Pero mas mabuti na rin siguro na nandito sila sa abroad para nagkakaroon sila ng tsansa na makalaban yung mga high-level competition. Nasabi nga nung iba, imagine nyo na lang kung ito si Junmar Fajardo, for example, ay naglalaro sa Gilas palagi. Baka yung skill level niya ngayon ay mas higit pa kaysa doon sa pagiging 6-time MVP sa PBA. Ganun pa man, sinabi ni Commissioner Willie Marcial na itong pag-alis ng height limit dito sa pagdating ng PBA draft ay isa sa mga paraan nila para mag-attract ng mga top talent. So tignan na lang natin kung sino yung mga players na mag-a-apply ngayon dahil mas nabawasan na yung mga restrictions para doon sa mga interesadong maglaro sa PBA. Shout out kay Roman at Red Steven Agustin, Jericho Kayanan at happy 24th anniversary sa Adacas, Jaman Andes family, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, Andrew Anyosa family, Toto Mamon, Rose Medinello, Margo at Gabriel Ugteyang, kay Admond de Guzman, Chocoy San Pedro, kay Enrico at Presi Angsioko, John Mark Cantos, Kagawad Katsakino Dukusin, Donel Santiago, pinapati din natin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang family, Dexter Tomer, RG Bueno at Dalina family, Enju, si Myron Almosa at Balyete family, Judy, Edwina, Jaira, Carl, Shaina at Jonah Villarosa. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, John Patrick Abrea, Carlito Bolima, Anthony Alon, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, si Rico Olarte, Brian Andres, Dionisio Mercado, si Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, at si Jonel Aragon at si Lino Valles family.